Pakinggan po ninyo, ang naglalantad ng katotohanan, siya ang kinakasuhan. Ang nagtatago ng kasinungalingan, sila naman ang pinuprotektahan. Ang nagtuturo sa mga mastermind, siya ang pinag-iinitan. Samantalang ang mga mastermind mismo, sila ang inililigtas. Pakinggan po ninyo, kung ito ang mamamalaging sistema, mga kababayan, paano na ang pangkaraniwang Pilipino? Paano na ang pamilyang lumilikas tuwing may bagyo? Habang ang bilyong-bilyong pisong dapat sana ay para sa flood control project ay ninakaw lamang ng mga kurator. Hindi lang basta hindi tama ang lahat ng kanilang ginagawa, kundi halatado na ng bayan. Hindi tayo basta tatahimik lang kapag ang isang tao na nagsisilbing simbolo sa paglalantad ng katiwalian at korupsyon ay gagawin ninyong halimbawa upang patahimikin ang buong sambayanan. Kasi, mga kababayan, kung atin pong nililiin ang pag-aaralan, ang katotohanan, ito po ang mga tanong. Sino po ba ang tunay na plunderer? Hindi lamang yan, mga kababayan. Sino ba ang nagnakaw? Sino po ba ang nagnakaw sa pondo ng DPWH? Sino po ba ang tunay na kinabang sa pandarambong na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso na dapat sana ay ginamit para sa mga proyektong makakatulong sa inyo, sa inyong pamilya, at sa ating komunidad? Marami na pong lumitaw na mga pangalan. Bakit ang mga yun ay hindi kinakasuhan? Pagkatapos, sasabihin pa na walang selective justice. Mga bayaran lang po ang maniniwala sa ganyan. Hindi
Hindi ang maraming Pilipino na nag-iisip at nagmamahal sa bayan. Kaya, ito ang malinaw na nilalabanan natin ngayon. Pakinggan po ninyo, ang naglalantad ng katotohanan, siya ang kinakasuhan. Ang nagtatago ng kasinungalingan, sila naman ang pinuprotektahan. Ang nagtuturo sa mga mastermind, siya ang pinag-iinitan. Samantalang ang mga mastermind mismo, sila ang inililigtas. Pakinggan po ninyo, kung ito ang mamamalaging sistema, mga kababayan, paano na ang pangkaraniwang Pilipino? Paano na ang pamilyang lumilikas tuwing may bagyo? Habang ang bilyong-bilyong pisong dapat sana ay para sa flood control project ay ninakaw lamang ng mga kurator. At ito pa ang tanong, mga kababayan, paano na ang mga kabataan na nawawalan ng pagkakataong mga pag-aral dahil sa pinsalang dulot ng baha? Sila ang tunay na biktima, hindi si Marcoleta, kundi bawat Pilipinong ninakawan ng pagkakataon, ninakawan ng pag-asa, ninakawan ng kinabukasan. Sila ang ipinaglalaban natin sa rally natin ngayon. Kaugnay nito, mga kababayan, ayaw lamang natin na ang nagsisilbing ilaw at simbolo upang mailantad ang katwayan. Si Senador Marcoleta ay gusto nilang patahimukin, gusto nilang ikulong, gusto nilang gawing halimbawa upang wala nang maglakas loob na magsalita pa. Kaya mga kababayan, kaya ngayon, tayo ay narito upang sabihin, ang isyong ito ay para sa lahat ng apektadong Pilipino. Hindi ito laban ni Marcoleta. Ito ay laban ng sambayanan.